Top 5 news this week, January 18 to 26. Number 5. Sina Bong Revilla, Bryce Hernandez at JP Mendoza nakakulong na sa Quezon City Jail. Sila so far ang pinakamatataas na officials or former officials na nakulong dahil sa korupsyon sa flood control projects. This is connected to One Ghost Project kung saan allegedly nagpa-release sila ng 76 million pesos out of the almost 93 million pesos na budget para sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na never nagawa. Mga engineer ng DPWH sina Hernandez at Mendoza sa Bulacan na napilitan mag-resign dahil sa skandalong to. Si Revilla naman talo nung tumakbong senador ulit nung midterm elections last year. Factor ba na hindi na siya senador kaya siya yung unang nasampulan among politicians? Well, your guess is as good as ours kasi di naman naaminin niya ng kahit sinong otoridad. So, bakit sa Quezon City Jail sa halip na sa PNP Custodial Center kung saan nakulong na siya dati dahil sa pork barrel scam? Well, the short answer is dun kasi talaga sa Quezon City Jail dinesignate ng gobyerno na ma-detain ang mga suspect sa flood control corruption cases. Sabi rin naman ng PNP, ayaw nilang maangguluhan sila na binibigyan ng special treatment si Revilla. Number 4, plunder and graft cases against VP Sara Duterte. Naghain si former Senator Antonio Trillanes at ang grupong The Silent Majority ng mahabang listahan ng mga kaso sa Office of the Ombudsman. Karamihan sa mga akusasyon may kinalaman sa umunoy maling paggamit ni VP Sara ng confidential funds at saka ng iba pang pondong ipinagkatiwala sa kanya over basically her entire political career. Mula nung mayor siya ng Davao City hanggang maging Vice President at Education Secretary. Bilyon-bilyong piso ang total amount na sinasabi nilang winaldas niya. Tumanggap din daw siya ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Kasama rin sa reklamo yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung maalala nyo, yan yung na-video sa Midnight Online Press Con niya noong 2024. Itong mga kasong to, dagdag pa dun sa similar cases na final ng ilang civil society at religious groups last December against VP Sara. Hiwalay to dun sa impeachment case na isinantabi ng Senate last year. By the way, maglalapse na yung 1-year ban, so one of these days baka may mag-file na ulit ng impeachment complaint against VP Sara. She herself said na ina-anticipate na niya yan. And speaking of impeachment, number 3, impeachment cases laban kay Pangulong Marcos. As of this recording, 3 set ng impeachment complaints na ang itinangkang isampa laban kay Marcos. Yung una, filed by lawyer Andre De Jesus, inaakusahan si Marcos na isinurrender si former President Rodrigo Duterte sa ICC and thereby compromise national security and constitutional order umano dito sa bansa. Gumamit daw umano siya ng illegal na droga at siya raw umano ang may pakana ng corruption sa DPWH at sa national budget. Yung pangalawang complaint, yung Makabayan Block naman sa House of Representatives ang complainant. Ang reklamo nila, gumawa raw si Marcos ng so-called BBM parametric formula ng pag-distribute ng public works budget sa mga distrito na sabi nila ay maanomalya. Yung mismong flood control project scandal at yung unprogrammed appropriation sa national budget na pinutakti ng korupsyon at yung kickback scheme daw sa public works projects. Yung pangatlo naman galing kay ex-nakalusugan Congressman Mike Defensor na hindi pa niya na-detalye sa media yung nilalaman. So aabangan natin kung aandar yung mga yan sa House. Sabi ng political reporter namin na si Dwight De Leon, medyo mahina yung pagkakabuo nung unang complaint. Kapag napasura yon, pwedeng matrigger yung once a year only rule ng impeachment. Kaya kung sakali, baka ang resulta magkaroon pa ng immunity si Marcos from impeachment for 1 year. Number 2, nahatulang guilty sa kasong terrorism financing ang journalist na si Frenchie May Cumpio. Ganito rin yung hatol sa human rights worker na si Mariel Dumequil. Isang korte sa Tacloban City ang nagbaba nitong hatol. 6 years nang nakadetain ang mga dalagang to mula nung arestuhin sila sa isang raid sa office ng Eastern Vista, isang alternative news outlet. Kasama sila sa Tacloban 5 na inaresto sa raid na yon noong February 2020. Acquitted sina Cumpio at Dumequil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Yung kasong terrorism financing, inihain lang ng mga otoridad noong 2021 habang nakadetain na sila. Nagbigay umano ng pondo, pagkain, damit at iba pang anyo ng suporta sina Cumpio sa CPP-NPA. Mga dating rebelde raw ang mga testigo, sabi ng mga accusers nila na mga pulis at militar. Nagsimula tong kaso na to nung ginajimang red tag yung gobyerno under Rodrigo Duterte, remember? Resulta rin ito nung anti-terror law na nagsasabing krimen ang sumuporta sa mga organisasyon na kinokonsider ng gobyerno bilang mga terorista, gaya ng CPP-NPA. Kinondena ng maraming local at international groups ang hatol kina Cumpio at Dumequil. Sabi ng Reporters Without Borders, nasa na
raw ang kuda ni Marcos about press freedom. Number 1, exclusive report ng Rappler. Yung formerly boss na si Wei Xiong-lin konektado sa international network ng mga negosyong dawit sa scamming, human trafficking at illegal drugs. So bakit mahalaga to sa ating mga Pinoy? Isang malaking rason ay kasama rin sa network niya si former President Rodrigo Duterte. Disclaimer lang na komplikado tong sitwasyon na to and I am giving you only a very general summary, okay? So naalala niyo yung Pharmaly na nag-supply ng substandard at overpriced na PPE sa Pilipinas nung pandemic? Si Wei Xiong-lin ang financial manager noon. Kasama niya doon si Michael Yang na one-time economic advisor ni Duterte. Tong si Wei Xiong-lin, matapos takbuhan ng Pilipinas, nakisosyo sa isang negosyo sa bansang Georgia kay Xu Ming Chow mga circa 2023. Tong si Xu Ming Chow na Taiwanese, kapatid niya si Xu Ming Chin na drug convict at wanted sa Taiwan. Their lawyers deny it pero lumalabas na parehong may-ari itong magkapatid na Ming Chow at Ming Chin ng kumpanyang Li Xin. Yang Li Xin, konektado sa isang kumpanyang iniimbestigahan dito sa Pilipinas na may kinalaman sa kidnapping ng negosyanteng si Anson Ke na natagpo ang patay noong April last year. Yang Li Xin din nag-operate ng scam hub sa Cambodia na kumuha ng workers through human trafficking. Parang yung ilang pogo dito sa atin. Si Xu Ming Chin, yung drug convict, nakakuha ng Philippine passport under a different name noong 2018, panahon ni Duterte. Ginamit niya yon para maging naturalized citizen ng Cambodia, kung saan namayagpag yung negosyo nila nung kapatid niya. So balik tayo kay Wei Xiong-lin. Nasa network niya rin si Alice Guo na nakakulong ngayon sa kasong human trafficking. Yung dating pulis na si Eduardo Asierto, tumistigo na winarningan niya raw noon pa si Duterte tungkol sa drug links nitong sina Lin Wei Xiong at Michael Yang. Di raw siya pinansin at sa halip, pinarusahan pa. And look, ang daming picture ni Duterte with Lin and Yang na parehong wanted sa batas natin. O ano naman ngayon? Well, may kasabihan nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Okay, bitin ba? Basahin nyo yung buong 2-part report sa app namin. Libre yan, QR codes on your screen. See you again next week.